And for today's video, hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Filipina in Turkish vlog. And today is July 2, 2020. And for today's video, sasagutin ko po yung isang katanungan ng aking isang followers sa aking YouTube. And ayaw ko na siyang i-mention yung pangalan niya kasi alam ko naman na lagi siyang nanonood sa aking mga video. Kada upload ko, lagi siyang nanonood. So, ngayon ko lang siya nasagot. Ngayon ko lang siya masasagot, guys. Actually, matagal niya na itong tinanong sa akin. Nag-PM siya sa aking messenger. And tinanong niya to. And I think this question is very good to share with you, guys. Lalo na doon sa mga kababaihan dyan o mga kababayan kong Pilipina na merong mga jowang Turkish. So, sana guys is matulungan ko kayo or mabigyan ko kayo ng konting idea about differences ng Turkish. Ito po yung katanungan niya, paano ko na-overcome ang aking asawa na Turkish, Muslim, yung differences ng culture namin, between Filipino and Turkish. So yan guys, ang sasagutin ko for today's vlog. And bago yan, mag-intro muna tayo. Guys, bago simulan pala yung video, i-share ko lang sa inyo na nag-aaral na ako ngayon ng Japanese. Wow! Nag-aaral ako ng Japanese and kasi guys, para sa akin, di ba na-mention ko na yata to sa inyo dati pa, pero yes, nag-aaral po ako ng Japanese by myself and also sa panonood sa YouTube, sa mga online Japanese lesson, mga ganyan. Kasi guys, nag-inquire ako o nagtanong ako about sa school dito sa Japan, like kung gusto ko mag-aral ng Nihongo or Japanese, may bayad siya is like at least gagastos ako guys ng 5,000 pesos. And I think hindi naman yun para sa akin worth it kasi nga nagtatrabaho ako and the same time laging limit yung time ko kasi nga kailangan ko magluto, kailangan ko mag-ano. So, I decide guys na mag-aral na lang ako at home by myself. Kasi guys, hindi ko naman talaga kailangan talaga mag-aral. Actually, gusto ko lang talaga matuto para magkaroon ako ng communication sa mga Japanese dito, especially dun sa work ko. Actually, nakakapag-usap naman ako, but yung very little lang, as in ganun lang. Anyway guys, ngayon nag-aaral talaga ako ng magsulat kung ano yung katakana dito. Alam nyo kasi yung Japanese, mayroon silang tatlong kind ng pagsusulat, like katakana, hiragana, and kanji. Ang kanji ang pinakamahirap guys, but inaaral ko ngayon is katakana kasi nga siya yung madali. And then kapag daw kasi natutunan mo yung katakana, madali ka na matuto ng hiragana. So anyway, I'm learning. Anyway guys, ang kaya ko lang isulat ngayon is yung a, e, e, o sa katakana. And that's very good idea. So, yeah, na-share ko lang sa inyo guys. Kasi nga, I'm so very excited I'm so very excited guys na matuto ako ng Japanese. So, yeah. Ito yung sulat ko guys. Ayan. So, a, e, e, o lang yung alam ko. Hopefully guys, talaga matuto talaga ako ng Japanese kasi yun yung pangarap ko. And also, siguro kapag nag-stay kami dito sa Japan ng matagal, so I can be able to find a new job. So, yan. Good luck sa akin guys. Anyway guys, let's continue sa ating talagang main topic for today's video. Okay guys, ang tanong sa akin ni sis, na hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, is paano ko daw na-overcome ang aking Turkish Muslim na asawa sa mga differences ng kultura nating Pilipino at sa Turkish. Guys, yung first met namin ng asawa ko, siya na yung mismo nagsabi sa akin na ganito sa relasyon. Kailangan natin ganito. So, hindi ako yung nag-plan, hindi ako yung nag-set up ng papaano namin patatakbuhin yung relationship namin. But guys, to be honest, lagi kami nag-aaway. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Every single day, nag-aaway kami niyan. Or mas madalas pa sa single day. Wow! Yes, it's true. Especially lately, lagi kami nag-aaway sa mga kunting bagay lang. And lagi akong high blood sa kanya, guys. And sometimes, hindi ko na rin naiintindihan yung sarili ko kung bakit lagi ako na high blood sa kanya. And alam niyo yung sa 4 na taon namin, alam ko na siya, kilala ko na siya. So dapat, 'di ba, dapat makapag-adjust na ako. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakapag-adjust sa ugali nilang Turkish, na sa ugali niya or sa ugali ng mga Turkish. I don't know guys kung pare-pareha sila, pero yung ibang mga Turkish na lalaki ng mga kaibigan namin, hindi naman ganon. Kumbaga,
talagang magkakaiba sila guys eh. Pero yung sa asawa ko guys ha, kasi yung asawa ko hindi talaga marunong yan sa gawain ng bahay, hindi marunong magluto, hindi marunong maghugas ng plato. Kumbaga hindi ka talaga matutulungan sa mga ganyang, kumbaga hindi mo talaga siya maasahan sa mga ganyang bagay. So talagang pagsisilbihan mo siya guys. And yun yung pinag-aawayan lagi namin madalas. Kasi syempre ako guys, napapagod din ako, nagtrabaho ako. Pero yun nga guys, sinasabi ko sa inyo na ang pagtatrabaho natin mga babae, hindi yan excuse para hindi natin pagsilbihan ng ating asawa. Hindi ko alam guys, pero ganyan ang Turkish na mga typical na Turkish. Na ang culture nila is ang lalaki talaga nakaupo lang yan, hindi yan nagtatrabaho sa bahay. Kumbaga okay, sila ang bahala sa mga expenses, sila ang magtatrabaho. So, yung babae ang magtatrabaho sa loob ng bahay. Even though yung babae is may trabaho, hindi mo excuse yon para sabihin sa kanya na nagtatrabaho ako, bakit hindi ka tumulong, ganyan-ganyan. Kung talagang yun na siya at ganun siya lumaki, kasi depende rin po yan sa magulang na nagpalaki sa kanila. Kasi yung asawa ko guys, lumaki siya na talagang baby sila nung parents niya. Hanggang ngayon guys, baby pa rin silang magkapatid nung mga biyanan ko. So, yun doon ako minsan naiinis sa pagkapabebe nilang dalawang magkapatid. Kasi nga sabi ko, dapat kayo na yung magsilbi dun sa mga magulang nyo. Kasi matatanda na yung magulang nyo. Yung mga simpleng bagay lang na sana, hindi nyo na dapat tanungin sa magulang nyo. Sana kayo na yung gumawa, sana yung sila lang yung nakaupo dyan na parang ano. Kaya guys, kapag pumupunta ako sa mga biyanan ko, tuwan-tuwa yung mga biyanan ko kasi nga, hindi ko sila pinagsasilbihan as in like pagluluto, paggawa ng ano. Kumbaga, pinaglilinis ko sila ng buong bahay nila, ako naguhugas, ako nag-ano, kumbaga ganyan. So, tuwan-tuwa na sila sa mga ganung bagay, guys. Anyway, guys, ito yun guys, yung pinaka-importanting natutunan ko na paano ko talaga, kung paano ko siya ma-handle o paano ko ma-maintain yung relasyon namin. So, paano ko ba siya na-overcome sa ganyang kanilang kultura, sa kanyang kinamulatang kultura o culture o yung pag-uugali niya. Ito lang lagi ang iniisip ko, lalo na kapag nag-aaway na kami ng sobrang away, iniisip ko na hindi naman talaga perfect ang lalaki. Kasi ang pinefray ko lang naman dati noon yung lalaki na mabait, na ako lang, tapos yung walang bisyo, and yung maputi, yung mga ganyan, foreigner. Tapos, wala sa akin, doesn't matter sa akin kung matanda o bata. Pero binigyan naman ako ng God, guys. Thanks God, kasi binigay naman niya yung gusto ko. Pero yun nga yung lagi kong pinapasok sa isip ko na walang perfectong relasyon. At walang perfectong tao. So, kapag minsan nag-aaway kami, yung nagbabalikan kami ng mga masasakit na salita, so, sinasabi ko sa kanya, alam mo, kung hindi mo ako tanggap, dapat noon pa. Kasi alam mo, ang relasyon, hindi yan perfecto. Hindi yan perfect, kailangan natin mag-adjust. Kailangan ko mag-adjust, kailangan mo mag-adjust sa kultura ko, sa kultura mo. So, ako super adjust na ako sa'yo kasi super natanggap ko yung Turkish culture. Niyayakap ko na nga eh. Pati nga yung mga pagkain, puro Turkish na yung gusto kong kainin. Hindi na ako kumakain ng Filipino food ngayon. Even yung baboy, hindi na rin ako kumakain eh. Sobrang niyakap ko na yung kultura nila. Except lang sa pagmumuslim. Hindi ako talaga nag-convert ng Muslim. Kasi hindi naman din niya ako pino-force na mag-convert ng Muslim. Kasi nga, hindi rin naman siya masyadong, kumbaga, hindi siya religious. Hindi siya ganun ka-believe sa kanilang religion. Anyway, Muslim siya. So, Catholic ako. So, wala kaming problema dyan. So, doon lang kami nagkakaproblema sa mga simpleng bagay lang, guys. Actually, sa mga simpleng bagay lang. Yung mga ganyan na hindi ako tinutulungan sa mga gawaing bahay, ganyan. So, yun lang. Other than that, guys, wala kaming pinag-aaway ng asawa ko. And also, alam nyo, naiintindihan nyo naman na ang babae minsan talagang parang may topak tayo, parang alam niyo, inaaway natin yung mga mister natin, yung mga boyfriend natin, mga jowa natin, nang wala namang dahilan. Kumbaga, gumagawa tayo ng dahilan para awayin sila. Normal lang yun sa isang relasyon, anyway. And also guys, dun sa mga differences between Turkish and Filipino culture, maraming differences. And actually, ina-apply ko na yung Turkish culture kaysa dun sa Filipino. Guys, like sa birthday. Ang birthday sa Pilipinas, napakalaking party na yan. Gagastos tayo ng kahit magkano, kahit mangutang tayo sa mga kaibigan natin para lang mayroon tayong maihanda or para lang ma-celebrate natin yung ating birthday ng bonggang-bongga. Ganon. Pero sa Turkish guys, alam niyo yung birthday nila, napakasimple lang. Cake lang, happy na sila.
alam niyo, hindi sila nagse-celebrate ng as in yung pabongga, yung mga maraming laki-laki ng party, wala. Ang alam ko lang na talagang malaking party dyan, yung halimbawa, yung lalaki nagpapatuli, yung bata nagpapatuli, tapos wedding, at saka iba pa. Pero birthdays, tapos yung may mga piyesta-piyesta, mga ganyan, wala yun guys sa Turkey. Yun yung culture nila guys, na gustong-gusto ko, na niyayakap ko na gusto ko ring i-apply yun once na magkaroon na kami ng anak. Kasi mas okay naman yung, wow, sorry. Kasi guys, mas matipid yon. Kasi guys, para sa akin, mas okay kasi tipid. And makakasave ka ng pera para sa akin. So, yun yung gusto ko ring i-apply kung halimbawa magkaroon kami ng anak. Yung, and then also guys, one more example ng differences ng kultura nating mga Pilipino sa Turkish. For example, nag-aya ako, sabihin ko, let's go to restaurant, let's go eat something like this, let's go to party, something like that. Diba sa atin guys, kung mag-aaya tayo, as in talaga, ibig sabihin nun, ikaw ang sagot sa mga gastusin. Ikaw ang taya sa gabing yun. Dito sa Turkey guys, hindi ganon. Kapag nag-aya ka, walang libre-libre. Pagdating sa bayaran, isa-isa silang magbabayad. For example, kumain kami mag-asawa, at may iba kaming kasamang mga kaibigan, sila magbabayad ng pagkain nila, kami magbabayad ng pagkain namin. Ganon. Yun yung dalawang differences na example na maibibigay ko sa inyo guys. And I hope guys, nakatulong ako sa inyo ng bonggang-bongga. So yan guys, thank you so much for watching my vlog, and especially dun sa nagtanong ng question na to. Sana sis notify ka sa video na to. And yes, thank you so much guys! Have a nice day!